Amen. Thank you so much, Kuya Sigen, sa iyong awitin. Mukhang napansin ko, mula unang awitan natin, congregational hanggang sa special number, puro stand po tayo. So, siguro po, magandang paalala po talaga yung mga messages na narinig po natin sa ating pong mga inawit. At doon po sa ilan na nagtanong po sa akin, hindi po naman para mawala po ang bahagi ng offering sa atin pong gawain dahil service po ito. Pero ako po ay panatag sapagkat alam naman po ng mga taga Living Water at ng mga taga Victory Fundamental Baptist Church kung papaano po ang ating sistema pagka ganito po ang sitwasyon. So kaya yung mga taga-pangasiwa po natin, si Preacher Tony, nandyan po siya sa Victory Fundamental Baptist Church, at si Pastor Donald Villar naman po para sa Living Water Baptist Church. Kasi ako po ang talagang pangahawakan ko po sa Panginoon. Kasi ang mananampalataya po kapag ka talaga gustong magbigay, laging may paraan po yan. Ano po? So kaya maasa po ako na sa bahagi ng service na ito ay bahagi pa rin po ang ating mga offering para po sa Panginoon. This time, bagamat nasa bahay po kayo, yung ilan po sa atin, of course, sa ating pong gathering place, nandyan po yung mga kapatiran po natin, may I request everyone to please open your Bible in the book of Galatians. Galatians chapter 6, and please, tumayo po tayong lahat. Everybody stand up please as I read our text ngayon pong gabing ito. Alright, ang sabi po ng Galatians chapter 6, verses 7 to 10. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Verse number 9, ito po ang pinaka-key verse natin, key text po natin. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Ngayon pong gabing ito, tatalakayin po natin ang mensahe na pinamagatan ko pong, let us enjoy the blessing of reaping. Enjoy the blessing of reaping. Let us pray. Dakilang Diyos, sa amin pong patuloy na pagbibigay kalwalatian sa iyo at pagpupuri sa iyo, nais po naming ipagkatiwala ang bahaging ito ng pangangaral ng iyong salita. Salamat po sa mga pag-awit at papuri ng iyong mga anak na mula po sa puso, dakilang Diyos. Salamat din po sa patunay ng aming pong pagtatapat sa napakatapat na Diyos, na sa kabila po ng ganito ang sitwasyon, kami po ay nagbigay pa rin ng panahon upang gawin ang tama at ang ayon sa iyong kalooban. I pray, O Father, that tonight as we come to you, as we listen to your word, may you again bless our hearts, O God. Please enlighten our minds and encourage us, O God, particularly sa usapan po ng paghahasik at pag-ani, dakilang Diyos. Ipinagkakatiwala ko po maging ang aking sarili. May you fill me with your Holy Spirit, O God. May you continue to use me for your glory and for your honor. And please, Lord, empower me. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, be seated please. Mari na po tayo maupo. Ang usapan po ng pag-ani ay applicable sa negatibo at positibo. At ito po ay klarong-klaro sa teksto po natin. In fact, ang sabi po ng verse number 8, for he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. So, I would just like to establish to everyone tonight na ang usapan po ng reaping ay pwedeng negative at positive. Bagamat ang message ko po sa sentro sa positive reaping, mga kapatid, pero it is still good to be reminded ng usapan po ng pag-ani ay applicable din po sa negatibo. Okay? Hindi po ako magdudwell sa negatibo ngayong gabi, but I want to remind everyone
na sa usapan at turo ng banal na kasulatan, ang paghahasik po at ang pag-ani ay po pwedeng negatibo at positibo. But basically, the principle is the same. Pareho po, mga kapatid. Kaya nga, ang simple lang naman na sinasabi po ni Apostol Pablo, kung ano yung inihasik ng tao, yon ang aanihin niya. At ngayong gabi ito, mga kapatid, God is leading me na ang ating pong pag-aaralan at ang pag-uusapan ay ang positibong bahagi po ng usapin ng pag-ani. And this is very, very encouraging, mga kapatid, as I consider. Sa akin po, personally. In verse number 9, ang sabi po, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. So ito po ay encouragement ni Apostle Paul for the believers not to get weary. Diba? Not to faint, mga kapatid. Huwag daw tayong mapagod, huwag daw tayong magsawa sa paggawa ng mabuti, mga kapatid. In fact, ang sabi nga po sa verse number 10, as we have therefore opportunity, meaning, hanggat nilalagay ka sa sitwasyon that you can do good, then do good. Diba? Habang may panahon, habang may pagkakataon, bawat pagkakataon at panahon ay binibigay po sa atin ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, huwag tayong mapagod, huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. At ang sabi po, kapag kami pagkakataon, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. So kaya ngayong gabi, mga kapatid, ilang bagay po, maiksi lang po ang ating magiging pagtalakay, but I believe ito po ay magiging very helpful at beneficial sa bawat isa po sa atin. Ang unang gusto kong bigyang pansin po natin is the given truth about reaping. Yung katotohanan po na itinuturo ng banal na kasulatan patungkol sa pag-ani. Of course, it is very impossible to reap without sowing. So kaya ang katotohanan ito, mga kapatid, ay dapat magpaalala sa atin na ang reaping po ay result. Di ba? Ang reaping po is the outcome. At ang pinaka panggagalingan po nito ay ang paghahasik. Dahil sinasabi ko po na positibo ang ating pong magiging pagtalakay, so dito po, gusto kong maibigay sa inyo ang napakahalagang emphasis patungkol sa katotohanan ng reaping. Mga kapatid, in the reality of life, hindi po pwede na tayo po'y maghahasik lang. The given truth is that there is reaping. Amen? Meron pong pag-ani. Kaya nga po, ang ganda po nung sinabi niya, huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Bakit? Kasi ang katotohanan, hindi naman po pwede na ang buhay puro paghahasik lang. Ang katotohanan po may pag-ani. So, yun lang po ang gusto kong bigyan ng diin patungkol po doon sa given truth. In fact, meron pong principle, sabi ko nga, applicable, either yung pong negative or positive. Ang katotohanan po, kung ano ang ihasik ng tao, yun ang aanihin niya. Pag naghasik ang tao, may aanihin siya. Amen? Yan ang given truth. Pagka naghasik, may aanihin. Kung may paghahasik, may pag-ani. At ang katotohanan din po, kung ano ang iyahasik, yun po ang aanihin. Walang kahit sino man po pwede na bumali ng katotohanan na yan. Bagamat sinabi ko po sa inyo kanina na magdudwell po ako doon sa positive na bahagi, mga kapatid, but it is still good for us to know and learn and understand the truth patungkol po sa reaping na ang katotohanan po, hindi sa lahat ng panahon, puro hasik ka lang. Okay? Maliwanag po ba, mga kapatid? Nakukuha niyo po ba yung punto ko? Ang punto ko po, sa katotohanan patungkol sa pag-ani, ipinapakita po, mga kapatid, na kapag ka meron pong inihasik, may aanihin, at kung ano po ang ihasik, yun po ang aanihin. Kaya magandang magkaroon po tayo ng pagsusuri, mga kapatid. Kasi may mga pagkakataon po, may human tendency po tayo.
And our tendency being human is to get weary, mga kapatid. Minsan ganun po eh. Yung bang, lalo na kapag ang pakiramdam natin, hindi po nire-reward yung ginagawa natin. May mga pagkakataon na kapag ka po hindi nabigyan ng atensyon yung ginagawa natin. May mga pagkakataon po pagka hindi napalakpakan yung ginagawa natin. O kaya parang baliwala lang po yung mga ginagawa natin. Mga kapatid, mga minamahal, let us always consider the given truth na hindi po pwedeng naghasik ka at hindi ka aani. At kung ano rin po, hindi rin po pwedeng iba ang aanihin mo doon sa inihasik mo. Naalala ko nga po, pagka ginagamit po natin in the principle of giving, di po ba? Tingnan nyo po yung given truth. Sige, tingnan nyo po yung sinabi po ng Bible sa 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter 9. Okay? But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Okay? Let us consider the given truth. Hindi po ba? Ang sabi ko po sa inyo kanina, ang katotohanan, in the reality of life, hindi po pwedeng nagtatanim ka lang. Diba? Hindi po pwedeng sa realidad ng buhay, magtatanim ka lang, maghahasik ka lang, at yun, ang kalubusan ng buhay. No! Ang katotohanan, kung may paghasik, kung may pagtatanim, may pag-ani. And another truth that we need to understand, kung ano ang iahasik mo, yun din po ang aanihin mo. Another truth na magandang maintindihan natin, kung gaano ang hasik mo, ganun din po ang ani mo. Kung ang susundan po natin yung katotohanan ng sinasabi po ni Apostol Pablo dito po sa verse number 6 ng 2 Corinthians chapter 9. Ang sabi niya, but this I say, he which soweth sparingly. So, ito po ay medyo nahandoon po sa usaping gaano. Hindi lang po yung kung ano, hindi lang po ito usapan ng naghasik, hindi lang po ito usapan ng ano ang inihasik, ito po ay usapang gaano. Diba? Ang sabi po, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. Pag kaunti ang inihasik, kaunti ang ani. Okay? Pag marami po ang inihasik, marami ang ani. So I hope and I pray na ito po ay makapagpaalala po sa atin. And it is good to understand the given truth concerning reaping. Na ang reaping po ay nakadepende sa kung naghasik ka ba, kung ano ang inihasik mo, at kung gaano ang inihasik mo. Amen? Yes, napakaganda. Di ba? Alam niyo po sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, maganda po na ma-realize niyo po na yung mga pamilyar sa atin, yung mga kung tutuusin po, posible pang mga kabisado pa po natin yung mga talata. Pero ang sarap ano po, pagka po nahihimay natin at naiintindihan po natin yung masasabi nating yaman ng katotohanan ng salita ng Diyos. So, importante po yan. Naghasik ka ba? Napakalaking kahibangan na nag-e-expect ka, na aani ka, hindi ka naman naghasik. At napakamali rin po na gusto mong umani ng iba sa kung ano yung inihasik mo. Hindi po pwedeng kalukuhan ang inihasik mo, gusto mo maganda ang resulta ng aanihin mo. Hindi po pwedeng kasamaan ang inihasik mo, diba? Gusto mo kabutihan ang aanihin mo. Hindi po pwede. At ganun din po, mga kapatid, hindi rin po maganda na tayo po ay masasabi nating limitado sa paghahasik, pero gusto natin masagana sa pag-ani. Kung gusto ng masaganang ani, edi maghasik ng masagana. Amen? Kung gusto nyo po ng mabuti ang aanihin, mabuti ang ihasik mo. At kung gusto po nating umani, maghasik po tayo. Kaya, alam nyo po, mga kapatid, in the reality of life, ito po ay ma-o-observe natin. Alright? So, una po, the given truth concerning reaping. So, the second point that I would like to share
is about, mga kapatid, ito napakaganda rin po na mabigyang pansin po natin, yung God's time or God's timing in reaping. Kasi, ang human tendency nga po natin, because I believe the Apostle Paul will not say this, kung hindi po yun ang nakikita niya sa tendency ng tao. Diba? Ganun po yan eh. Yung bang bilang tao minsan, pagka po ang intensyon natin or yung sabihin po nating thinking natin, dapat kapag may ginawa tayo, right away. Diba? So, ito po'y nabuo doon sa concept ng amin pong mentoring na inilagay lang naman po ng Diyos sa akin pong diwa because sometimes nag-iisip tayo na bakit ganun? Ang tagal-tagal na, parang hindi pa ako umaani. Di ba? Minsan, nangyayari po yan. Doon po namin nabuo yung concept na yon. And I really praise the Lord. You know why? Because sometimes, even in conversation, God will give you wisdom about the truth na dapat matutunan ng tao. Naranasan mo na ba na dumating ka doon sa point na kaya ka napapagod kasi ang pakiramdam mo, tanim ka ng tanim, pero wala kang inaani. Dumarating ka doon sa point na ang pakiramdam mo, sobrang pagpapagod na ginagawa mo, pero wala kang, di ba? Parang ang tagal naman. Mga kapatid, mga minamahal, gusto ko pong mapansin nyo po yung mismong statement, ano ho? Yung mismong yung words na ginamit po. Ang sabi po, and let us not be weary in well-doing. Ano po ang kasunod? For in due season, we may, ano po ang sabi? We shall reap if we faint not. I want all of you to please consider the word in due season. For in due season, we shall reap if we faint not. You know, ang gusto ko pong makita natin, ang nagdedetermine po, alam nyo kung kanino nakasalalay ang panahon ng pag-ani? Sa Diyos. Kasi po, ang Diyos ang perpekto sa usapan ng timing. Never na madidelay ang Panginoon. Never, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ay laging perpekto sa kanyang timing. May mga example tayo, di po ba? Sabi po nila, Martha, sana kung dumating ka lang kaagad, sana hindi namatay ang kapatid ko. Ang timing ng Panginoon, tama eh. Kasi pakikita niya na siya ang resurrection and the life. So, kailangan talaga patay si Lazarus para makitang bubuhayin siya. Okay? So, halimbawa lang po yun, na minsan kasi, parang gusto nating mauna sa Diyos. O kaya, may mga pagkakataon na medyo nadadali po tayo ng kaisipan na parang nakakainip na. Parang ang tagal-tagal na. Alam niyo po, pati sa usapang yung aspeto, iba't ibang aspeto ng buhay natin, applicable yung pong God's timing. Kasi God makes all things beautiful in His time. Iba yung panahon ng Diyos. Siya po ang nakakaalam ng tamang panahon. Alam po niya kung kailan dapat mag-perform ng miracle, kaya po hindi siya pwedeng pangunahan kahit po ni Blessed Mary. Kaya nga sinabihan niya si Mary, my time is not yet come. So, it is good to learn and understand that in reaping, ang importante po, hindi yung panahong gusto mo, hindi yung panahong iniisip mo. It is good to consider the timing of God because God is always perfect in His timing. Sa panahon, mga kapatid, minsan, pagka po dinaig tayo ng pagkainip, naku, yun po ang dahilan kung bakit na-withhold yung blessing na dapat para sa atin. Mga kapatid, mga minamahal, gusto ko pong makita po ninyo na sa usapan ng reaping, mahalaga yung God's timing. Alam ng Diyos kung kailan dapat anihin ang ating pong mga itinatanim. God is the one na nagde-determine kung kailan mo dapat anihin ang mga inihasik mo. May mga tao po kasi gusto kabibigay lang ngayon, gusto kinabukasan, nando na kaagad yung balik na siksik, liglig at umaapaw, di ba? Mga kapatid, meron pong timing sa lahat ng bagay. May mga pagkakataon nga, susubukin ng Panginoon yung genuineness ng iyong pagtatrabaho, ng iyong pagsaserve, ng lahat ng ginagawa mo. Kaya talo po ang maiinip, mga kapatid.
Kung ang bawat Kristiyano lang po ay subject sa time ng Diyos at sa timing ng Diyos, wala pong Kristiyanong tatalikod. Wala pong Kristiyanong magsasabi na ang tagal-tagal ko nang nagpe-pray, hanggang ngayon hindi pa sinasagot ang aking panalangin, di ba? Kung ikaw ay may tiwala na ang Diyos ay perfect sa kanyang timing at alam ng Diyos kung kailan ang tamang panahon, hindi ka mapapagod sa prayer. Magpe-pray ka lang na magpe-pray. Why? Because you believe and you are trusting the Lord na alam niya kung kailan ang tamang panahon ng pagsagot sa hinihingi po natin. Kadalasan po mga kapatid, dyan tayo talo. Nagpagod tayo, naglingkod tayo, pero dahil nainip tayo, tumigil tayo, paano po yan? May panahon ng Diyos. Kaya nga itong paalalang ito ni Apostol Pablo ay dapat maging reminder din po sa atin. Huwag ka uumpisa mo pa lang ng ministry, gusto mo kaagad 100 na ang attendance ninyo. Gusto mo kaagad malaki na ang offering ninyo. 'Di ba? Hindi po pabilisan sa ministry mga kapatid. So ganun din po sa buhay po natin. Hindi po pwede na ikaw ay kauumpisa mo pa lang ng business, ang gusto mo kaagad, di ba? Lalaki na kaagad yung business. In fact, it is good to consider yung mga success story, nung mga nagtiyaga, yung mga nagpakahirap. Kasi alam niyo po, natutuwa ako sapagkat si Bishop Andaya, ang laki po ng tiwala niya na somehow makakatulong po ako doon sa ilan sa mga council po na kanyang pinili para sa amin pong mentoring. At iniisip ko po, mga kapatid, na si Bishop Andaya, kung tutuusin, yung tagal pa lang sa ministry, mensahe na po yun yung endurance. Kasi marami pong mga bata pa lang ng pastor nagkukwit na Marami pong mga bago-bago pa lang po sa gawain, gusto na umayaw. Bakit? Kasi nainip. So kaya ang point po, doon po yan Doon po nabuo yung concept na ito na ibinigay ng Panginoon na sabi ko, Bishop, actually po, pagka ino-observe ko yung buhay nyo, marami na rin po kayong inaani. Yes, marami na po. Dahil para po sa inyo na more than 40 years na naglilingkod sa Panginoon, I believe the reason why, the reason of your survival, it is because of the reaping. Yung bang mga individual member na natututong, di ba, magmalasakit, yung talagang magmahal doon po sa pastor. And, that is one thing na naipagmiministeryo ko po sa iba. Heto, medyo, hindi naman ito ang intention ko, pero sa totoo lang, medyo makikiliti ko po ang tenga ng mga talagang mga kapatiran po natin na talagang simpleng-simple pero magugulat ka na lang na ginawa na nilang bahagi ng buhay nila. At ako po, very transparent ako dito. God is always encouraging me, mga kapatid. And one of the ways of God in encouraging me, yung mga nakakagulat na mga miyembro, kahit nga yung mga estudyante natin, yung mga young pro natin, yung pong mga adults natin, yung bang makikita nyo po na tinitingnan nila na sa mga pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay, gusto nilang, in a way, maibahagi po ito at ang isa sa object po nila ay ang kanilang pastor. Kaya inaamin ko po sa inyo yan na ang Diyos po sinusustain po ako doon sa mga ani, sa mga naihasik po sa buhay ng mga mananampalataya. Yung bang hindi mo kailangang manghingi, hindi mo kailangang magpasaling, yung bang talagang hinasikan mo ng pagmamahal, inaani mo yung kanilang pagmamahal. Yung bang pinagpagalan mo, umaani ka sa bunga ng iyong pinagpagalan. At nakakatuwa sapagkat ang tamis ng bunga pag hinog. Meron po kasi mga naiinip, hilaw pa, gusto na pong pitasin. And because of that, maasim, mga kapatid. Nawa, nakakasunod kayo doon po sa konsepto na may mga bagay sa buhay natin na pagka pinilit mong pitasin sa panahong gusto mo, hindi po matamis, mapait po yan.
Di ba pinag-uusapan natin the blessing of reaping? And we need to enjoy the blessing of reaping. Because in reality, the characteristic of God's blessing, ang sabi po, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow with it. Mahirap po yung ginawan nga ako ng miyembro ng magandang bagay, pero nagtalo-talo naman sila at nag-away-away pa yung iba. Di po ba? Kaya hindi nyo po ako mararamdaman, mga kapatid, kahit sa victory. Sabi ko nga, kaya nga ako natatouch Kasi ako po'y nagministeryo nang wala pong ine-expect na talagang sa usapang tao na ibabalik nila. Because I believe ang reaping sa Diyos po yan. Ang Diyos ang nagdedetermine ng blessing. Ang Diyos ang magdedetermine ng tamang panahon ng pag-ani. Sinasabi ko sa inyo, sa usapang buhay, mga kapatid, I cannot deny the fact that the reason why I am very much encouraged, it is because of the fact that sa timing ng Diyos, ang dami pong pag-ani, mga kapatid. Minsan nga, pag tiningnan ako ng mga tao, ang akala nila, siguro mayaman tong si FDB. Pinayaman po ako ng ani sa buhay po ng mga mananampalataya na kung saan sa pagkilos ng Diyos sila ginamit para sa panahon, umani po doon sa pinagpagalan. And sinasabi ko po sa inyo, alam nyo, ang pinakamasarap na panahon, ang pinakamasarap na panahon, yung pag-ani. At alam nyo po, ang nagiging sarap nung pong panahon ng pag-ani, yung bang pag naiisip mo yung labor. Diba? Pag naiisip mo yung effort, labor, hard work, mga panahon ng pagluha, mga panahon ng sakripisyo, mga panahon ng pagtitiis, mga kapatid, walang magtitiis at wala pong magpapagod na mawawalan ng kabuluhan kung yan ay ginawa mo sa Panginoon sapagkat sa tamang kapanahunan at ang tamang panahon, mga kapatid, ay ang panahon ng Diyos. Ito po, hindi para magmagaling po sa inyo. Pero tanungin nyo po ang lahat ng mga ministries natin abroad. Tanungin nyo po sila kung meron sa kanila na ni-require ko po na ako ay kanilang suportahan. Diba? Public po ito. Kaya ko pong sabihin yan. Because hindi yan ang naging setup ko po. Hindi naman po ako nag-ministry abroad para ako po suportahan No. That is actually for the furtherance of the gospel. Propagation po yan ng ministeryo. Very sincere po yan. Very clean and pure ang motive, mga kapatid. But you know what? Hindi po ako nagpapasuporta sa kanila. Pero alam nyo, may mga pagkakataon na magugulat ka sa panahon ng Panginoon. Diba? Magugulat ka. Ang layo po nila pero may okasyon ka. Minsan nga, ang nakakatats, wala namang okasyon. Tapos, makakatanggap ka ng napakagandang, yung sobre pa lang, areglado na Blessing na po, dahil kita mo talaga na effort talaga, specially made for you. Hindi po yung tao yun, Diyos po yun. Diyos ang nagli-lead, kaya ang blessing, wag mo sa tao hanapin. Ang blessing sa Diyos mo. Asahan. Sapagkat ang nagbe-bless, hindi naman talaga yung tao. Ang source of blessing ay ang Diyos. And I am telling you, you just need to wait for God's time because you will surely enjoy His blessing because God is the one na nagde-determine ng tamang panahon ng pag-ani. Kaya kung ikaw ay pagod na, i-encourage kita ngayon, huwag kang titigil, huwag kang bibigay. Sinasabi natin, tagal-tagal ko na naglilingkod sa Diyos, ang tagal-tagal ko na, pray ako ng pray, pero hanggang ngayon, total, tinagalan mo na tuloy-tuloy mo na, hanggang sa dumating na ang panahon ng Diyos, para sa sagot sa panalangin mo, para sa pag-ani, sa inihasik mo. Sayang naman na naghasik ka na tiniyak naman, because of the given truth, hindi pwedeng may paghahasik ng walang pag-ani, total tiniyak naman na aani ka, intayin mo na lang yung panahon ng Diyos, sapagkat iba ang tamis ng panahon ng Diyos. Amen? Iba yung joy. Kaya nga sabi ko, napakagandang paalala ng Panginoon ito. So, una nakita natin, the given truth concerning reaping. Hindi katang-isip yan. Hindi imbento ng tao yan. Katotohanan po yan na may pag-ani. Second, God's timing in reaping. Yung panahon ng Diyos sa pag-ani. And then, thirdly, great testimonies about
reaping. Ayan na po. At alam niyo po bang sa mensaheng ito, pwede kang sumama. Amen? Pwedeng isa ka sa magpapatotoo, hey, there is reaping talaga. 'Di ba? Totoo ang pag-ani. Totoong pag hindi ka napagod. Totoong pag naghasik ka ng mabuti. Totoong kapag ka nagbigay ka. Totoo po yan. Mga kapatid, mga minamahal, actually po, ayoko lang talagang makagawian na laging nagbabanggit ng mga pangalan, pero may mga pagkakataong hindi ko po makontain ang sarili ko because in my life, I can say na may mga taong ginagamit upang ako po ay matugunan sa aking mga pangangailangan. May mga tao pong ginagamit upang ang ani ng aking pagpapagal ay ma-enjoy ko po at sila ang instrumento ng Panginoon. Ngayon, sa ikatlong puntos natin, kasi ang sabi po, pagka sinabi po ng Bible, tiyak po ito mga kapatid Let us not be weary, and let us not be weary in well-doing. Ang sabi po, for in due season, we shall reap if we faint not. Hindi po pwedeng sinabi po ng Diyos yan, tapos hindi mangyayari yan. And I believe, if I will give you an opportunity to testify, to share your testimony about reaping, naku, naniniwala po ako na yung mga grateful sa Panginoon, yung mga talagang masasabi nating nagpupuri sa Diyos, hindi nyo po mapipigilan yan. Totoo po talaga na kapag ka ikaw ay nagbigay, pagpapalain ka talaga. Kapag ka ikaw ay naghasik, aani ka talaga. Kaya nga sinasabi ko po sa ating pong mensahe ngayon, ang great testimonies about reaping ay mismong sa karanasan po natin. Sa karanasan po natin. Okay? Kwento. Realidad ng buhay ni Fernando de Vega. Isang tao na kung tutuusin, wala namang kahit anong ipagmamagaling. Isang tao na kung tutuusin, nung iligtas ng Diyos, talagang maa-amaze ka na ang katulad ko, niligtas ng Panginoon. Isang tao na walang po pwedeng ipangahas, pero isang araw, tinawag ng Diyos. At alam niyo po mga kapatid, nung tawagin kami ng Diyos, kasi may mga pagkakataon po, yung mga nagsuko ng buhay, gusto kasusuko pa lang ng buhay, may maayos na kaagad na sasakyan, gusto kasusuko pa lang ng buhay, may maayos na kaagad at masaganang, alam niyo po yun, material na bagay. Mga kapatid, actually, hindi naman po yan ang ipinasok natin sa ministry. Ni minsan hindi ko inisip na kung ano po yung mga bagay na ipina-enjoy ng Panginoon sa akin. Hindi ko po inisip at hindi ko po motibasyon yan kung tutuusin. Basta ang alam ko lang, niligtas ako ng Diyos. Basta ang alam ko lang, tinawag ako ng Diyos. Basta ang alam ko lang, maganda na ang buhay ipagamit sa Diyos. Yun lang po, mga kapatid. Kung ano ang magiging resulta, kung ano magiging bunga, sa Diyos po yun. Ang bahagi mo, kapatid, ay ang gawin ang kalooban ng Diyos, at ang bahagi ng Diyos ay umani ka, ibigay sa iyo ang ani ng iyong paghahasik. Wow, what a message. Pwede ho kayo sigurong mag-type, bagamat di ko nababasa. Pwede ho kayong mag-type, kayo mismo pwedeng kayo yung merong great testimony of reaping, di po ba? Yung bang mga pangyayari sa buhay nyo, nakitang-kita nyo yung katotohanan ng salita ng Diyos na ito, na nung kayo po ay naghasik, ay grabe, maring hindi ko inani ka agad, pero nung dumating na yung ani, mapapa-hallelujah ka mapapa-praise the Lord ka talaga Ibang klase talaga pagkapanahon na ng Panginoon. At sinasabi ko po sa inyo, imagine, siguro po, nung nasa mga 20, 25 years ng pagpapastor, alam nyo kung sumuko ako, kung tumigil ako ng pagle-labor, kung tumigil ako ng paghahasik, mga kapatid, nung ako po 10 taon, kasi nung early years ko pa lang po sa ministry, matindi na po yung naranasan ko Diba? Naranasan ko nga pong pumalpak, mga kapatid, sa buhay ko po. Naranasan ko po yan. Na kung saan talagang, syempre, bilang minsan, kabataang manggagawa, nandun yung aggressiveness or maaaring sabihin po natin, mga sariling diskarte at paraan, o kaya yung hina pa natin nung mga panahon na yon. Pero mga kapatid, alam nyo po, kaya nga sinasabi ko, if sa iba po, negative, yung naging training sa amin ng pastor ko,
Sabi ko, oo, pwedeng para sa usapang tao, it seems negative. Why? Because his training is really hard. Ang bigat talaga ng training niya. Pero alam niyo po, sa naging direksyon ng buhay ko, isa sa taong pasasalamatan ko, yung mismong pastor ko na tinrain po niya ako sa napakahirap na paraan. Alam niyo po ba na yung tamis nung lahat ng nararanasan ko ngayon, naging matamis dahil nga po sa kung ano yung mga hasik na ginawa ko po noon? Kumbaga, ngayon, para bang pagka gusto mong kumain sa masarap na kainan, parang ang dali na doon sa ani na ibinigay ng Panginoon sa iyo And in fact, mga kapatid, sa karanasan kong ito, nagdadamay pa nga po ako ng iba Kasi gusto ko pag umaani ako, may mga nabe-bless din, may mga somehow nakakaramdam din nung saya ng aking pag-ani. But listen, hindi po naging madali ang lahat. But I can say, sa harapan po ninyo, isa sa patotoo ng katotohanan ng pag-ani ay ang inyong pastor. I am very thankful to God because in my life, hindi ako malakas na tao, pero praise God, tumagal ako. Purihin ang Diyos. And I know na ang sinusukat ng Diyos, hindi yung lakas mo, yung genuineness. Yung kung gaano ka kasincere. And you know what? Workers, makinig kayong mabuti. Maghasik lang muna kayo. Gawin nyo lang yung kalooban ng Panginoon. Akala nyo ba, mga kapatid, tumigil na ako sa paghahasik? Kung kitang-kita mong sa paghahasik, may pag-ani. At kung gaano ang hasik, yun ang, ganun din ang pag-ani. At kung ano inihasik, yun din ang aani. So mga kapatid, makikita nyo po na kahit kung tutusin ngayon, po pwedeng sinasabi ko na bless po ang buhay ko, pero heto pa rin po tayo. Kung ikaw ay naniniwala talaga sa blessing ng reaping, ang isang manifestations nito, hindi ka titigil sa paghahasik. Magpapatuloy ka lang. Amen? Di ba ganun po naman yung mga manananim Kapag ka po naghirap yan, nagpagod yan, pag-aani na, wow, ang saya-saya po niyan. And then, magsishare pa po yan. At pagkatapos, titigil na ba siya? Hindi. Hahasik uli yan kasi alam niya, may pag-ani. Mga kapatid, mga minamahal, I know na ang mga nakikinig ngayon sa akin, kayong mga mananampalataya, alam kong kayo mismo, yung patotoo nyo ay sumasang-ayon sa katotohanan ng mensaheng ito. Kaya nga, let us enjoy, amen, the blessing of reaping. I-enjoy po natin yung pagpapala ng pag-ani. The given truth concerning reaping. Ano pong idiniin ko sa inyo? Pag naghasik, may pag-ani. Kung ano ang hasik, iyon po ang aanihin. Kung gaano ang paghahasik, ganun din po ang pag-ani. And then, God's timing. Huwag kang mainip. Panahon ng Diyos ang mas tama, mga kapatid. And then, great testimonies concerning reaping, ikaw mismo, patotoo ng katotohanan ng pag-ani. Kaya, ito po yung encouragement, And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Sa 10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Amen? Purihin po ang Panginoon at umaasa po ako na naging malaking blessing po sa inyo ang ating pong naging pagtalakay ngayong gabing ito. Kita nyo po, hindi po mahahadlangan ng anumang sitwasyon ang pagpapala ng Panginoon. At hindi nababawasan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos dahil sa kung ano po ang sitwasyon. Kaya ang importante po ay ang bukas na puso at pusong handang magpasako
sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Panginoon, tunay na kami po'y pinagpala ngayong gabing ito. Thank you, Heavenly Father, for allowing me to minister to your people. Salamat po sapagkat ginrant mo po yung aking heart's desire na po, opo, aalis ako, Panginoon, pero masarap isiping bago po ko umalis, nagamit mo po ang iyong lingkod upang muling spiritually i-bless ang iyong mga anak. Inaasahan ko po ang mabungang resulta ng message nito sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, nawa, matuto kaming maghasik. Panginoon, nawa, huwag kaming mainip at magsawa sa paghahasik. Panginoon, nawa, magpatotoo po kami na talagang may pag-ani sa amin pong paghahasik. Kaya sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat, aming Ama. Muli po, pinupuri ka namin, dinadakila, niluluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Na-bless po ba kayo? Pinagpala po ba tayo ng Panginoon? So kung kayo po'y pinagpala, just type Amen. Ano po? Parang iyon na rin po ang tugon nyo sa ating pong mensahe ngayong gabi. Kaya po, again, yung ating pong mga prayer request, huwag niyo pong hayaang hindi po maipag-pray ngayon pong gabing ito. At yung pong offering natin, yung tithes natin, yung giving natin, mga kapatid, kahit ganito yung sitwasyon, tuloy-tuloy nyo lang po sa Panginoon. Kaya sa ngayon po, dito natatapos po ang ating service. Magandang gabi po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa inyong katapatan sa Panginoon. At lalo namang salamat sa katapatan ng Panginoon sa ating pong mga buhay. I love you all in the Lord. God bless you.